Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos sa pauwiin ang NBA champions Boston Celtics sa second round ng playoffs at matapos sa makapasok sa Eastern Conference Finals for the first time in 25 years, ang head coach ng New York Knicks, Coach Tom Thibodeau, ay opisyal ng pinatalsik bilang head coach ng team na ito. Ito nga ang ikaapat na big coaching change sa season na ito. Nakita natin na pinatalsik ng biglaan bago magumpisa ang playoffs ang former champion Mike Malone ng Denver Nuggets at Taylor Jenkins ng Memphis Grizzlies. Habang ang former Coach of the Year award winner Mike Brown ng Sacramento Kings ay nasisanti din nga sa gitna ng season. Sa 5 taon ni Coach Thibodeau sa Knicks ay 4 na beses siyang nakapasok sa playoffs, 1 beses sa first round, 2 sa second round at ngayon sa conference finals. Ganun pa man, mabilis nga na nagdesisyon ng front office ng Knicks less than 1 week na malaglag sila ay pinatalsik na nila ito. At sa palagay nga nila ay kailangan nila ng bagong head coach to take the next step at makaabot sa NBA Finals at para na rin mailabas ang full potential ng team na meron sila. Si Tom Thibodeau ay isang controversial head coach. Ang tingin ko nga sa kanya ay mala Mike D'Antoni ng depensa. Wala nga siyang gaanong play sa opensa. Kilala siya bilang defensive head coach at controversial siya dahil talagang pipigayin niya ang kanyang starters at hindi siya madalas gumamit ng bench players. Tuwing playoffs ay minsan 7 players na nga ang kanyang ginagamit at minsan ay nagre-resulta na nga ito sa mga injuries. Madalas din ay nasa team niya ang players na nag-a-average ng pinakamadaming minuto tulad na lamang Josh Hart at Mikal Bridges na number 1 and number 2 ngayong season sa minutes per game. Ang tipo niya nga ng mga player ay masisipag, mala Josh Hart, Mikal Bridges, Joakim Noah, Taj Gibson o kung sino pa man. Isang bagay din sa kanya, tulad din Mike D'Antoni, ang kanyang opensa ay umiikot sa kanyang point guard. Kung si Mike D'Antoni nga ay nagkaroon ng Steve Nash at James Harden and even Jeremy Lin ay nakabelo nga itong mga kaibigan sa kanya ng tumakbo ng mga pick and roll plays. Si Coach Tom Thibodeau naman ay may Derrick Rose at Jalen Bronson. At ito nga ang malaking tanong dito, paano na si Jalen Bronson na naging star player sa system ni Tibbs na talagang binibigay sa kanya ang susi ng team at hinahayaan siya na maging ball dominant. Hindi nga exaggeration kapag sinabi natin na sa 24-second shot clock ay 17 seconds dito ay nakay Bronson ang bola. Sa panibagong head coach nila, tiyak na magbabago ito at sa ngayon ay hindi pa natin tiyak kung kaya ba ni Bronson na maging superstar caliber player kapag hindi siya ball dominant o kaya naman babalik na siya sa pagiging role player tulad lamang nung nasa Dallas Mavericks pa siya. So ayun nga po mga kaibigan, isang season lang ang binigay ng Knicks para kay Tibbs na ipa-champion ang team na ito with Karl Anthony Towns. Ngayon ang Knicks ay umaasa na magkakaroon sila ng Mark Jackson to Steve Kerr transition ala Golden State Warriors, kung saan si Mark Jackson ang nag-develop ng mga players subalit si Steve Kerr ang nag-take ng next step at nagpa-champion. Sinimulan ni Mark Jackson, siya ang nagtanim, subalit si Steve Kerr ang tumapos at ang umani ng mga bunga. Sa palagay nyo ba ay tama ang naging desisyon ng New York Knicks sa patalsikin si Coach Tom Thibodeau?